Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay pag-aaralan natin ang ating aralin na ang pamagat ay ang kagawiang panlipunan ng mga sinuunang Pilipino at ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Noong nakaraan, napag-usapan natin ang mga kaugalian, kultura ng mga sinuunang Pilipino. Ngayon naman, tutungo tayo sa mga nagbago na mga kultura at kagawian ng mga Pilipino simula noon sila ay sakupin ng mga Espanyol, Amerikano hanggang sa kasalukuyan. Una, pag-usapan natin ang mga tahanan noon at ngayon. So noong sinaunang panahon, napag-usapan natin na ang mga Pilipino ay nakatira sa bahay kubo lamang na kung saan ito ay gawa sa nipa, kawayan at mga kahoy. May ibang mga tahanan na nasa ibabaw ng puno katulad ng mga nasa Hilagang Luzon. May mga ilan naman na nasa ibabaw ng tubig katulad ng mga nasa Mindanao. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ang mga tahanan ngayon ay maaaring mga gawa na sa mga metal, mga konkretong materyales. Maaaring ito ay nasa mga building na katulad ng mga condominium at mga apartment. So mas matibay na ito compared sa mga tahanan noong unang panahon. Bukod pa sa tahanan, nagkaiba din ang ating mga kasuotan. Noon ay ang mga Pilipino ay nababase ang kanilang kasuotan depende sa kanilang katayuan sa buhay. Naalala natin na iba-iba ang kulay kapag ng kangan kapag depende sa kanilang estado sa buhay. So kapag datu, kulay pula. Gayon din nung dumating ang mga Espanyol. Noong mga panahon ng mga Espanyol, kapag ikaw ay nasa mestizo at mestiza group, ikaw ay nagsusuot ng maaaring may barong Tagalog, balat na sapatos at sombrerong bowler. Sa mga babae naman ay madalas nagsusuot sila ng traje de mestiza. So dito ay yung mga medyo late part na yung ganitong suot ng mga Pilipino na kung saan sila yung mga nakapag-aral at nakapunta na ng Espanya tulad nila Jose Rizal. Pwede silang magsuot niyan. Ngayon, kung ikaw naman na ilustrado, so ito yung mga nauna ng onte na suot nila Rizal dahil sila yung mga nakapag-aral o nasa gitnang uri. Maaari silang magsuot ng abakang barong, ordinaryong sapatos, pantalon at sombrero. Samantalang ang mga babae naman ay maaari magsuot ng mestiza China. Ngunit kung ikaw naman yung nasa pinakamababang antas ng lipunan sa panahon ng Espanyol, tinatawag kang ordinaryong Pilipino o Indio, madalas ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng kamis o de chino, maluwag na pantalon at tsinelas lamang. Ngunit ang mga babae naman ay nagsusuot lamang ng mga ordinaryong barot saya kasama ang tapis o patadyo. Samantala, nung dumating naman ang mga Amerikano, nagsusuot naman ng mga Pilipino noon ng mga Amerikana. Tulad nitong nakita natin sa mga lalaki at sa mga babae naman, mas gumanda ng onte ang kanilang barot saya. Naging German or Serpentina mestiza. Sa kasalukuyan, kung tayo ay tatanungin, ano na yung mga sinusuot natin ng mga barong Tagalog, Barot Saya o Maria Clara, nagiging mas modern na ang ating mga pananamit. Actually, hindi na nga rin tayo nagsusuot madalas ng barong Tagalog at Barot Saya. Mas madalas, siguro ngayon makikita nyo na yung iba naka-crop top, naka-pantalon, naka-dress, at kung ano-ano pang disenyo. Depende sa uso ng damit sa panahon na iyon. Matapos natin talakayin ng tahanan at kasuotan, sunod naman natin ay ang kanilang mga paniniwala, tradisyon at pamahiin. So, kung noong unang panahon, madalas ang mga Pilipino ay naniniwala sa mga espiritu na nasa kalikasan, yun ang tawag sa mga unang Pilipino noon ng mga Espanyol. Kung tayo, ang tingin natin o ang tawag natin sa ating relihiyon ay animismo, before dumating ang mga Espanyol, ang tingin naman sa atin ng mga Espanyol ay pagano. Pag sinabing nating pagano, ito ay paniniwala ng mga sinaunang Pilipino ng pagkakaroon ng maraming Diyos. Again, bakit tayo maraming Diyos? Dahil sumasamba ang mga unang Pilipino sa mga
espiritu ng maraming bagay tulad ng espiritu ng puno, ng bundok, ng mga halaman, at ng kung ano-ano pa. So ang tingin sa atin ng mga Espanyol, tayo ay pagano. Kaya't pagpunta nila dito sa Pilipinas at sila ay merong relihiyong Kristyanismo, ito ang kanilang ibinahagi sa atin. So sila ang nag-introduce kay Jesus at sa iba pang mga ribulto, hindi na lang anito, kung hindi sa iba pang mga Diyos na sinasamba ng mga Katoliko ngayon. Isang halimbawa doon ay si Santo Niño, yung maliit na itsura ni Jesus. Okay, so hindi na tayo ngayon sumasamba sa mga anito, ngayon meron na tayong mga ribulto sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Bukod dito sa pagpapalit natin ng sinasambang larawan at bagay, natutunan din natin sa Kristyanismo ang pagkakaroon ng piyesta. So, bukod sa piyesta, natutunan din natin ang pagkakaroon ng Pasko. Ang Pasko naman ay ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Heso Kristo. Samantalang ang piyesta naman, madalas, ito yung um, selebrasyon tungkol sa isang anito na sinasamba nila. So halimbawa sa Cebu, sinasamba nila doon si Santo Niño. So meron silang isang piyesta para doon sa kanilang sinasambang Diyos. Samantalang ang Pasko naman ay pinagdiriwang para sa kapanganakan daw ni Jesucristo. Oh, just a clear note, ang Pasko ay hindi naman talaga yung original date na kapanganakan ni Jesus, pero ito ay widely accepted at celebrated all over the world. Sa Pasko, madalas nakikita nyo dito sa larawan ay merong kainan. Ang tawag natin sa kainan na ito ay Noche Buena. Sa Noche Buena, madalas pagdating ng alas 12 ng madaling ng araw, like December 24, mag-aantay tayong lahat at pagdating ng December 25, 12 o'clock, sabay-sabay kakain ng pamilya. Yan ang paniniwala ng mga Pilipino. Bukod sa piyesta at sa Pasko, meron din tayong bagong taon. Ang bagong taon ang pinakamakulay at pinakamaingay na pagdiriwang ng mga Pilipino. Tulad sa Pasko, ang ginagawa natin ay December 31, sabay-sabay na kumakain ng mga Pilipino pagdating ng alas 12, going to January 1. Dito nagpapaputok at kumakain tayo ng tinatawag naman nating medianoche. Bukod dito, yung ibang mga tao ay naghahanda ng mga bilog na prutas, 12 bilog na prutas, at yung iba naman ay nagsusuot ng mga damit na polka dots. Ito ay nagsisimbolo daw na papasok ang swerte sa bagong taon. At isa pa sa mga tradisyon na nakuha natin sa mga Espanyol ay ang mahal na araw. Kung ang mga Muslim ay merong Ramadan, ang mahal na araw naman ay pag-alala sa kamatayan ni Kristo. Madalas, sa mahal na araw, nagsisimula ito ng Ash Wednesday. So, maaaring makikita mo na nasa labas kayo, tapos merong mga tao na merong uling sa may ulo nila na may nakahugis krus. So, yun ay tinatawag na Ash Wednesday. Matapos nito, ay magsisimula na ang mga iba't ibang mga seremonya ng mahal na araw hanggang sa pagdating naman ng Biyernes, tinatawag na Biyernes Santo, ay ito na yung kanilang simula hanggang sa pagdating naman ng Sabado, which is pinaniniwala ang doon namatay si Kristo. Kaya maraming mga hindi kumakain ng baboy sa mga um, Pilipino dahil sa paniniwala nilang patay si Jesus. So, nung Friday na namatay si Jesus, nakalibing si Jesus ng Saturday. Pero pagdating ng Sunday, which we call usually na Easter Sunday, doon naman natin sineselebrate ang muling pagkabuhay ni Kristo. So, parang yun naman yung equivalent ng Hari Raya Puwasa na kung saan nagdiriwang ang mga Pilipino o ang mga Kristiyano sa muling pagkabuhay ni Kristo. Nagse-celebrate din ba kayo sa inyong pamilya ng piyesta, Pasko, Bagong Taon at Mahal na Araw? Ngayon, bukod dito, noon,
tayo ay mga naniniwala sa mga albularyo. Tama ba? Ang mga albularyo noon, gumagamit lamang sila ng mga halamang dahon upang magbigay ng gamot. Madalas ay dinidikdik ito at gumagawa sila ng mga gamot para panlunas sa mga sakit at mga sugat. Samantalang sa panahon natin ngayon, hindi na uso ngayon syempre ang mga dahon at albularyo. Tayo ngayon ay kumukonsulta na sa mga doktor at umiinom na ng mga gamot. Tulad noong nakaraang nagkaroon ng COVID-19, tayo ay nagkaroon ng mga vaccines na makakatulong upang sa ganun tayo ay gumaling sa sakit. Pero alam nyo ba na base sa pag-aaral, ang mga sinaunang Pilipino noon ay natagpuan ng mga malalakas at mga malulusog ang kanilang katawan. So hindi sila umaasa, wala pa silang gamot, hindi sila umaasa sa mga gamot-gamot, pero makikita natin na malalakas at malulusog ang mga Pilipino noong unang panahon. Ano kaya ang pinagkaiba ng panahon noon at panahon ngayon? Ngayon, tingnan naman natin ang tungkol sa kanilang wika at edukasyon. Ang mga Pilipino noon ay hindi sila yung sinasabi nating mangmang o walang alam. Ang mga Pilipino noon ay may sarili ng alpabeto na tinatawag nating baybayin. So, natutunan na lang natin later on ang alphabet nung tayo ay sakupin na ng mga Amerikano. Ngunit, before pa tayo sakupin ng mga Espanyol, natuto na tayo ng sarili nating alpabeto at ito yung baybayin. Sa makatuwid, alam nyo ba na merong pruweba at ito yung kasulatan sa tanso ng Laguna or the Laguna Copper Plate Inscription. Dito sa Laguna Copper Plate Inscription, makikita yung mga sulat ng baybayin. Yan. So, ano yung makikita natin pa dyan? Nakita itong copper plate na ito sa Laguna Lake ni Ginoong Alfred E. Evangelista noong 1869. So para mabigyan tayo ng proof or evidence na totoo ito, actually, nakakatuwa dahil may date pa nga ito. Ito ay or nailimbag or naisulat sa panahon ng Saka 822 or Abril 29, 900 CE. So, makikita natin na talagang may evidence na ang mga Pilipino ay marunong magsulat prior pa sa pagdating ng mga Espanyol. Kaya tatandaan nyo may formal ng edukasyon ang mga Pilipino bago pa man tayo sakupin ng mga Espanyol at Amerikano. Bukod pa rito, ang mga Pilipino ay meron silang mga kanya-kanyang mga dialekto. So makikita natin dito yung salitang mahalin natin ang ating mga wika. So maaaring itsa daw ko imo, ay ayaten, kaluguran da ka, inaro ta ka, mahal kita, namumutan ta ka, pinaura ta ikaw, palangga gid ta ka, ginapalangga ta ikaw, nahigugma ko nimo, kalinian ko seka, at taamayo kontigo. Alam nyo ba, itong mga salitang ito ay isa lang ang meaning. Ang salitang ito ay nagsasabing mahal kita. So bagamat iba-iba ang mga salitang ito o dialektong ito, dito nakikita natin na mayaman ang ating wikang sa Pilipinas. As much as possible, alam nyo ba, na meron ngang 175 na dialekto sa Pilipinas. Kaya napaka-rich ng culture ng ating bansa. So, kung tutuusin, dahil sa dami nga ng dialekto na meron ang Pilipinas, noong panahon ni Emilio Aguinaldo, ayon sa Saligang Batas ng Biak na Bato, ay tinaguri niya na ang Tagalog muna ang pambansang wika. Bakit? Dahil noon, syempre sila yung mga lumalaban sa mga Pilipino at mas madalas na mas maraming mga nasa Tagalog area ang lumalaban. Kaya Tagalog ang napiling pambansang wika. Ngunit hindi kinalaunan sa panahon naman ng mga Espanyol at Amerikano, nagkaroon tayo ng pambansang wika na Pilipino
kasama ang Espanyol at Amerikano. Pero later on, binago ni Pangulong Manuel Quezon ang Pilipino sa Filipino sa ilalim ng Saligang Batas 1973 at 1987. So hindi na Pilipino or letter P, kundi Filipino, letter F na ang bago nating pambansang wika na hanggang ngayon ay pambansang wika pa din natin ayon sa Saligang Batas 1987. Ngayon naman, meron ding mga pamahiin ang mga sinaunang Pilipino noon, katulad ng sa mga pusa na nakikita nila o sa mga ahas nakikita. Ngayon, nung nadagdagan pa ito, habang nagpo-progress ang ating buhay. So, ilan sa mga pamahiin o pag sinabi nating pamahiin, ito ay isang paniniwala o kaugalian na tipikal na nagre-resulta mula sa lumang kaugalian. So, isang maling pagkaunawa sa agham o sanhi, isang paniniwala sa kapalaran o sa lamangka, pinaghihinalaang may impluensyang sobrenatural o ang takot sa hindi nalalaman. So, dahil nga medyo hindi pa naman gaanong improving ang science noon, mas madalas ay nagbe-base sila kung ano yung resulta na nangyayari o maaaring dahilan kung bakit nangyari ang kamalasang iyon. Tulad ng Friday the 13th. Siguro noong mga unang panahon, kada 13th ng Friday is may nangyayaring malas. Kaya later on, naniwala na ang mga Pilipino na every Friday at tumabat ang 13 ay malas ito. Kaya bawal daw lumabas ng bahay. Pangalawa, kapag daw may namatay, dapat magpagpag pagkatapos ng galing nila ng burol para hindi raw sundan ng mga espiritu nung namayapa o namatay na. Number three, bawal din yung pagwawalis o pagliligo sa bahay na pinagburulan ng patay. Bawal din yung pagsusuklay o pagsasalamin dahil nakakabastos daw ito doon sa namatay. Ikaapat, hindi rin hinahayaan na matuluan ng luha ang salamin ng kabaong dahil hindi raw matatahimik ang namatay. So kung iiyak ka tapos nakatingin ka doon sa kabaong, huwag kang iiyak at tutuluan ng luha doon sa may salamin kasi baka hindi matahimik yung namatay. Ikaw ba ay naniniwala sa mga ito? O hindi lang itong apat na ito. Meron pa tulad ng kapag daw nakakita ka ng itim na pusa, huwag ka na raw tumuloy kasi baka maaksidente ka. Ika-anim naman, kapag nagwalis ka sa gabi na at paglabas ng mga kalat mo, parang nagtataboy ka na rin ng mga swerte. So parang nilalabas mo yung cash at saka yung pagiging lucky kapag nagwalis ka sa gabi. Seven, kapag nakarinig ka ng asong umaalulong yung ayan, senyales daw yun na may sinusundo o ibig sabihin may mamamatay o meron siyang nakitang isang espiritu sa paligid. So, simula noon hanggang ngayon, naniniwala pa rin ang mga Pilipino sa pamahiin. Kaya nga meron tayong tinatawag na folk Catholicism kasi napagsama na yung mga paniniwala noon sa mga paniniwala ngayon. Bukod pa doon, sabi nila pag kumakanta daw habang nagluluto, ay pwede kang makapag-asawa ng byudo or byuda. Bukod dyan, ito, naririnig ko pa to hanggang sa ngayon. Sabi nila, bawal daw magsukat ng damit pangkasal kasi pag sinukat mo raw yun, maaaring hindi na matuloy ang inyong kasal. O, pag sampu, eto nangyayari din to kapag bago yung bahay. Madalas nagsasaboy sila ng mga bigas para mas pumasok daw ang swerte sa inyong tahanan. Kung hindi lang yung bigas, pati yung coin. Ayan, nagsasaboy sila ng coin, pampaswerte. At number 11, kapag daw nabasag yung salamin, nako, katumbas daw nito, 7 years ng kamalasan. So marami pang mga pamahiin ng mga Pilipino. Pwede mong i-search ito at o kaya pwede mong itanong kay ng mommy at daddy kung ano yung mga pinaniniwalaan nila. At ikaw ba o kayo ba ay naniniwala pa sa mga pamahiing ito? Now, pag-usapan naman natin ang sining at arkitektura ng mga Pilipino. So, noong panahon na ng Espanyol, mas umunlad na ang mga disenyo ng mga tahanan at mga buildings ng mga Pilipino, lalo na sa mga bandang Maynila dahil ito yung naging capital ng
Espanya nung sila ay nandito sa Pilipinas. Kaya't marami tayong makikita ng mga simbahan, buildings na merong Baroque design noong panahon ng Espanyol. Halimbawa dito is yung Fort Santiago. Nakapunta na rin tayo sa Intramuros at kung kayo ay nakapunta bandang Ilocos, makikita niyo yan sa Calle Crisologo na kung saan ang kanilang disenyo ay parang makaluma. Pero alam nyo ba na matitibay ang mga ito? So yan ay mga Baroque design. Ngunit pagdating naman ng mga Amerikano, nagkaroon naman tayo ng mga neoclassical design. So katulad ng Manila Metropolitan Theater. So mas sosyal ng onte ang mga design, meaning mas moderno ang mga disenyo ng Amerikano compared sa mga Espanyol. Pagdating naman sa musika, sikat ang oyayi. Okay, sa mga Pilipino noon dahil ito yung isang uri ng paghehele sa mga sanggol. Hindi lamang yun, sila din ay gumagawa ng mga kundiman or love songs. So kung kayo ngayon, alam nyo na yung mga relapse songs, mga love songs. Noong unang panahon, hindi pa uso yung mga relapse songs or mga love songs. Kung hindi more on, kundi man ang tawag sa mga kanta nila at kinagamit nila ito sa kanilang panghaharana. At syempre, hindi maiiwasan ang pagliligawan at pag-aasawa. Sa panahon noon, kapag sila ay nanliligaw, syempre sila ay nangaharana. At syempre, naisasama doon ang kanilang paglilingkod sa kanilang babaeng nililigawan. So, sa babaeng kanilang nililigawan, madalas sila ay nagsisibak ng mga kahoy, sila ay nag-iigib, sila ay tumutulong sa gawaing bahay ng pamilyang kanilang nililigawan. At uso pa rin sa kanila noon yung word na paalam. Pero sa panahon natin ngayon, tinatawag na siyang pamamanhikan. Ang paalam is yung pupunta yung lalaki at babae sa kanilang pamilya upang magsabi na sila ay ikakasal na. So parang pinapaalam, from the word paalam, pinapaalam nila sa mga magulang nila na sila ay ikakasal na. Ganun pa rin naman ngayon. So, ang nawala na lang ngayon is yung panliligaw na pangaharana. Siguro ngayon, pwede na lang i-chat, di ba, no? Or i-messenger. Let's say, for example, merong may crush sa'yo, sasabihin na lang sa'yo, ang cute mo with an emoji. Or I love you with a heart, di ba? Or i-heart-heart na lang natin with an emoticon. Pero noong unang panahon, hindi pa uso ang social media. Kaya personal na nagkakaroon ng ligawan at paglilingkod sa ang lalaki sa babae. Ikaw kaya, ano ang mas gusto mo? Yung kultura noon ng pagliligawan o kultura ngayon ng pagliligawan? Ngayon, pag-usapan natin ang mga kagawian ng panlipunan ng mga Pilipino or mga ugali natin. Ang mga Pilipino, likas sa atin ang maging masipag. Kaya nga, sa buong mundo, marami mga Pilipino doon dahil kilala nila na ang mga Pilipino ay talagang masipag na mga magtatrabaho o trabahador. Bukod doon, mapagmahal din ng mga Pilipino. Natutunan natin ito sa mga Chino na kung saan yung tinatawag na close family ties na talagang even to the point na kahit yung mga lolo, lola, tito, tita ay close pa rin sa mismong immediate family. Bukod doon, kilala din ng mga Pilipino sa pagiging masayahin. Maging pangit man ang nangyayari sa ating buhay, minsan ngumingiti na lang tayo kapag kahit na malas pa ang nangyari sa atin. Ganun daw yung tinatawag na pagiging masayahin or resilient ng mga Pilipino. Bukod dito, ito talagang kilala ang mga Pilipino sa pagiging magalang. Kaya nga meron tayong po at opo, pagmamano. Madalas kapag may dalawang matandang nag-uusap, ang ginagawa natin ay tumutungo pa tayo para ipakita na mag-excuse tayo. Hindi rin tayo basta-bastang nagsasalita kapag may nag-uusap na matanda. So ilan lang yon sa pagpapakita natin na tayo ay magalang. Next, tayo din ay mapagkakatiwalaan. Alam na natin yan doon sa pinag-aralan natin na sobrang trustworthy tayo sa paningin ng mga Chinoy or mga Chino dahil nga kahit iwan nila yung mga goods nila, alam nila magbabayad ng mga Pilipino at sila ay mapagkakatiwalaan.
Bukod doon, matapang ang mga Pilipino. Alam naman natin na ang maraming mga Pilipino ang nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas, tulad nila Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, at marami pang iba. Ngayon, aside from that, isa pa sa mga tinatawag nating mga mabubuting kaugalian at kagawian is yung pagbubuklod-buklod ng Pilipino, ng pamilya, kinship, na nangyayari madalas kapag tayo ay may mga reunion. So, close ang ating pamilya, hindi lamang sa mismong family mo, nanay, tatay, at mga kapatid, kundi pati yung mga relatives natin, ka-close din natin, di ba? Naniniwala din ang mga Pilipino na ang ama ang haligi ng tahanan at ang ina naman ang ilaw ng tahanan. At ang mga anak, kaya sila nandoon ay upang tumulong sa mga gawain sa bahay. Speaking of pagtulong, kilala ang mga Pilipino sa tinatawag na bayanihan. Kaya 'di ba, noon, pag talagang lilipat, as in literal, bubuhatin yung bahay at tutulungan ang pamilya na ilipat ito sa kanilang lilipatan. Ngunit sa panahon ngayon, nangyayari pa rin ang bayanihan, lalo na kapag may mga trahedyang nangyayari. Di ba? Katulad nung sa Cebu na nagkaroon ng 6.9 magnitude. Makikita natin ngayon sa mga Facebook posts ng pag-donation. Maaaring ito man ay sa pera o sa mga relief goods na nagbibigay yung mga Pilipino dahil likas sa atin ang bayanihan o pagtutulong-tulungan. Ikatlo, magaling tayong makisama. Minsan nga, hindi na rin to minsan maganda dahil gusto natin na hindi tayo makasakit ng ibang tao. Kaya, as much as possible, gagawin natin yung best natin upang pakisamahan ang isang tao or gawin natin yung makakasaya sa ibang tao. Ikaapat, medyo mahiyain ang mga Pilipino. Number five, ito ang isa pa sa mga, well, masasabi nating maganda, pero meron ding pangit na kagawian ng Pilipino, ang utang na loob. Ang utang na loob is yung pagtingin nila na kaya naging maganda ang kanilang sitwasyon ngayon ay utang nila ito sa ibang tao. Halimbawa, yung anak is meron siyang utang na loob sa kanyang magulang, pinag-aral siya, kaya dapat siyang mag-aral lang mabuti. Kaya lang, dahil sa utang na loob, napupwersa ang mga Pilipino na, syempre, pag sinabi mong utang, babayaran mo. Kaya yung iba, sinasabi ng mga iba, o pinag-aral ka namin, dapat ikaw naman na magpaaral sa iyong mga kapatid. So, minsan, ang utang na loob ay maganda kung ito naman ay magiging pagkukusa or gratefulness. Ngunit kung ito ay ipipilit na bayaran ang ginawang mabuti, ito ay maaaring maging masama. Now, syempre, ito very much famous tayo sa buong mundo, ang pagiging hospitable ng mga Pilipino na marunong daw tayong tumanggap ng mga bisita. Number seven, alam nyo ba na kilala ang mga Pilipino sa salitang palabra de honor o pagkakaroon ng iisang salita. So pag sinabi ko, sinabi ko. So parang matindi sa atin yung word na pangako or whenever we say these things, gagawin at gagawin natin. Now, may mga magaganda pero meron ding mga pangit na kaugalian ang mga Pilipino tulad ng ningas kugon. Ito, yung sa simula ka lang magaling, pero sa dulo, hindi mo na tinatapos. So siguro ganun din kayo, no? Yung gagawin nyo na yung mga bagay, gusto nyo nitong bagay nito. Halimbawa, gusto nyong mag-aral ng painting. So nagpabili kayo kay mommy ng maraming art materials. Pero later on, ayaw mo na ng paint, hindi mo na pinapansin yung paint. So, iba naman ang gusto mo. Yun yung ibig sabihin ng ningas kugon, which is, syempre, hindi maganda kasi nagsasayang ka lang ng mga resources. Di ba? So, number one yan. Ikalawa, ito, madalas siguro nasasabi niyo na, yung word na bahala na. Sabi nga, dinadagdagan pa yan bahala na si Batman. So, ganito yung term. Sige, gagawin ko to. Pero minamadali, di ba? Yung word natin ngayon, cramming. Halimbawa, gumawa ka ng math assignment. Tapos, ang gagawin mo, okay na yan, bahala na. Hindi mo na inisip, hindi mo na pinag-aralan, bahala na. Ayan. So parang hinulaan mo na lang kung ano ang tama o mali doon. Basta nagawa mo na.
Yan ang ibig sabihin ng bahala na. Next, ito. Maririnig to sa bahay ninyo, yung madalas na nasasabi nyo, yung manyana habit o yung madalasang pagsabi ng mamaya na. Halimbawa, tinawag ka ng iyong mami, anak, maghugas ka nga ng pinggan. Sige po, mami, mamaya. Tapos tinawag ka ulit, anak, magwalis ka nga ng sahig. Tapos sasabihin mo, sige po, mami, mamaya na. Hanggang sa magagalit na yung mama mo kasi wala ka pang nagagawa ni isa. Kasi mahilig tayong magsabi ng mamaya na. Ikaapat ay yung crab mentality. Ito yung matinding pagkainggit. So halimbawa, merong nagtatagumpay, naiinggit ka. So for example, yung classmate mo ay si Lawrence, laging siya yung top 1. Sasabihin mo, ano ba yan? Lagi na lang siya yung top 1. Yan, naiinggit ka sa kanya at maaaring gumawa ka ng way para hindi na siya maging top 1. Meaning, hihilahin mo siya pababa. Maaaring asarin mo siya, awayin mo siya, or gumawa ka ng masama sa kanya. Yan ang masamang epekto ng crab mentality. Ikalima naman is yung amor propio o yung labis na pagtingin ng mabuti sa sarili or yung parang pagiging mayabang na magaling ako. Ayan, mahusay ako dito. Ayan. So minsan sumusobra kaya medyo nagiging masama ito sa paningin din ng ibang tao. Number 6, sigurado na nararanasan at nararamdaman nyo ito, yung sobrang pagtatampo. So kapag medyo hindi maganda yung nagawa sa ng tao, nakakaramdam ka ng sakit at syempre, minsan ayaw mo silang pansinin or minsan ay inaaway mo sila. At ito, tsak to, marami to. Yan, di ba, no? Sumpong. Ito yung pabago-bagong mood. So, minsan masaya ka, minsan malungkot ka, madalas galit ka. So, madalas, ito ang nangyayari sa mga Pilipino o nararanasan ng mga Pilipino, lalo na sa panahon natin ngayon. At ang pinakamatindi sa lahat, ang kaisipang kolonyal. Tingnan ninyo, mas marami sa inyo nanonood ng K-drama, ng mga American movies, American cartoons, kaysa sa mga Philippine-made na cartoons, drama. Kasi nga, hindi nyo siya gusto. Diba? Mas gusto niyo yung mga nasa ibang bansa. Mas kakainin ninyo yung pagkain ng mga sushi, ramen, yan, mga pansit, Shanghai, siopaw, kaysa sa mga pagkaing Pilipino na inihahanda sa inyo ng inyong mga magulang. Ang tawag sa labis na paggusto sa mga bagay sa dayuhan ay kaisipang kolonyal. Alin ba dyan ang mga ugali na meron ka? Ikaw ba ay may pagkaningas kugon? Pagsasabi ng bahala na? Manyana habit? May crab mentality? Amor propio? Pagtatampo? Sumpong o kaisipang kolonyal. Alin man sa mga ito, nawa, meron pa tayong pagkakataon na hindi ito gawin or hindi ito maramdaman. Hindi porket ito ay naipasa sa atin ng ating mga magulang ay pananatilihin natin o ipapamuhay natin ang mga masasamang kaugaliang ito. Mas magandang isaisip natin yung mga mabubuting kaugalian ng Pilipino tulad ng pagkakaroon ng pagbubuklod-buklod, bayanihan, pakikisama, Sama na rin natin yung pagiging magalang, mapagkakatiwalaan, matapang, masipag, mapagmahal, at masayahin. Lagi mong isipin itong mga mabubuting kagawian na meron ka kaysa yung mga negative na natutunan natin. So muli, ngayong araw na ito, ang ating aralin ay tungkol sa mga kagawiang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino at ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Para sa inyong pagsasanay, sagutan ang tayahin natin A and B, page 138 to 139. I-check natin ito sa Lunes sa inyong pagbabalik mula sa inyong exam. Maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod nating talakayan.